Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig. Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Good morning po sa ating lahat. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Welcome sa ating hashtag Monday edition ng Family Matters, kung saan binibigyan natin ng spotlight ang ating mga kalalakihan, ama ng tahanan, kuya, tatay, lolo, at lahat ng nagsisilbing haligi ng pamilya. Welcome na naman sa isang makabuluhang hashtag Monday, ang araw kung saan tinutulungan nating maging mas matatag, mas maalaga at mas makadiyos ang ating mga tatay, mister, at lahat ng lalaking leader sa kanilang tahanan. Mga ka-Monday, Lunes na naman, February 23. Huling Lunes na natin ito para sa buwan ng Pebrero. Kumusta na ang mga kaibigan natin dyan? Baka yung iba sa inyo, nakahinga na ng maluwag kasi tapos na ang araw ng mga puso. Tapos na ang gastos at balik na sa normal ang lahat. Pero mga ka-Monday, dito sa ating hashtag Monday, alam natin ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa petsa sa 14 o 14. Ngayong umaga ay pag-uusapan natin kung paano ba pananatilihin ang alab ng ating mga commitment kahit wala na ang special occasion. Ito po ang programang Family Matters. Ako po si Kuya Jerry, ang inyong kasama sa isang oras na kwentuhang pangpamilya. Ayan, kumusta po kayong lahat dyan sa lahat ng mga lalaking nakikinig? Kung kayo po ay nasa sa inyong mga kanya-kanyang mga bahay, kumusta po kayo? At syempre naman mga kaibigan, nais kong mabatiin ang aking mga kaibigan natin dyan sa Zamboanga City. Especialmente alina Barangay Talon-Talon. Kumusta po kina Pastor Dondon Abihar? Kina Pastor Alex Baya, sa lahat ng mga lalaking nakikinig natin dyan, sa mga kuya, sa mga technician, no? Mga lalaki, hashtag Monday. Kumusta po kayo dyan mga kaibigan? Ayan, sa lahat ng mga lalaking nakikinig ngayon, sali po kayo sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. At pwede din kayong mag-comment sa ating FB page. I-click nyo lang ang 1116 DXAS
your community radio. Ayan mga kapatid. So ngayong umaga, tell us what you think. Your feedback matters for our program Family Matters. May maiksing survey po kami na ipapakiusap na inyong sagutan. Pakiscan po ang QR code para madaling ma-access ang ating survey form o i-click ang link sa ating FB live stream. Malaking tulong po ito para mapatuloy nating mapagbuti ang ating mga programs. Abangan po namin ang inyong mga feedback. Ayan po mga kapatid, bago muna tayo dadako sa ating topic, mga kapatid, simulan muna natin ang ating programa sa isang Bible verse na matatagpuan po sa New Testament sa Book of Galatians chapter 6 verse 9. Ayan, ang sabi dito sa New Living Translation, "So let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up." At dito naman sa Ampulong sa Dios, Galatia 6:9, "Busa dili kita angay kapuyon sa pagbuhat og maayo. Kay moabot ang panahon nga kita muani kun dili kita musurrender." At dito naman sa Magandang Balita, Biblia, mga taga Galatia 6:9, "Kaya't huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng tamang panahon, tayo ay aaning muli kung hindi tayo magtataga." Ayan po ang ating Bible verse ngayong umaga na matatagpuan po sa Book of Galatians chapter 6 verse 9. Alam niyo po mga kapatid, sa Book of Galatians chapter 6 verse 9 ay isa sa mga pinaka-popular na nakaka-inspire na talata sa Biblia. Lalo na para sa mga taong nakaramdam ng pagod o pagkabigo. So mga kapatid, makikita natin sa Tagalog version, babasahin natin uli sa ibang version na naman to, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa tamang kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangangalumata o anang giingon diya ba nga kanang dili ta mo surrender o dili ta mo bati og ka puol. Mga kapatid, kung ating pong himay-himayin ang talata na ito, sabi dito, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Hindi lang ito tumutukoy sa pisikal na pagkapagod. Ang salitang mga kapatid na gamit dito ay nagpapahiwatig ng nawawalan ng loob o nawawalan ng gana. Alam ni Apostol Pablo na mahirap magpakabuti sa mundong madalas ay hindi naman sinusuklian ang kabutihan, di ba? Ganyan talaga minsan, kanabang matingala ka nga mabuti naman akong tao pero bakit ganito ang sinukli nila sa akin, no? Mamanay kasagaran gud nga ato ang masulti. Pero ito ang magandang Bible verse na palaala po sa atin, no? Sabi dito mga kapatid, hindi naman sinusuklian ang kabutihan natin. Pero pinapalalahanan tayo na ang paggawa ng tama ay isang desisyon, hindi lang base sa nararamdaman. Ayan mga kapatid. Kaya naman, patuloy tayo sa talata, sa tamang kapanahunan ay magsisipag-ani tayo. No? Ginamit ni Apostol Pablo ang analohiya ng pagsasaka. Alam niyo po mga kapatid, ang magsasaka ay hindi nagtatanim ngayon at umaani bukas. Mayroong proseso at oras ng paghihintay, di ba mga kapatid? So ang tamang kapanahunan ay ang takdang oras ng Diyos, hindi sa atin. Ito ay pangako na walang kabutihang nasasayang. Tandaan natin yan. Sa lahat ng ating itinanim na kabutihan sa ating kapwa-tao, hindi yan masasayang. So may maani tayo dyan sa takdang panahon. Ang pangatlo naman mga kapatid, kung hindi tayo mangangalumata o susuko. Okay. So ito ang kondisyon. Ang ani ay garantisado
Pero kailangan nating manatiling matatag hanggang sa dulo. Sa modernong salita mga kapatid, ito ay tungkol sa grit at pananampalataya. Kung titigil ka sa kalagitnaan ng pagtatanim, wala kang aanihin pagdating ng panahon. Bakit ito mahalaga mga kapatid? Itong Bible verse na ito. Madalas tayong nakaramdam kasi ng burnout. Yung burnout na yan, nakuha natin minsan sa trabaho, sa pamilya, o sa pagtulong sa iba. Lalo na kung parang walang nakakapansin o wala namang nagbabago. Kaya naman ang Book of Galatians chapter 6 verse 9 ay nagsisilbing paalala. Bakit? Paalala ito na ang paggawa ng mabuti ay isang investment. Tandaan natin yan. No? Ang paggawa ng mabuti mga kapatid, ito pala ay investment. Na sa bandang huli, meron tayong maani. Ayan, pangalawa naman mga kapatid, ito ay pampatibay loob. Na ang Diyos ay nakakita sa bawat maliit na effort mo. Lahat ng ating nagawa mga kapatid o ginawa natin sa ating kapwa-tao, hindi yan nasasayang. Nakikita yan ni Lord lahat. Kaya naman mga kapatid, ang hamon, wag hayaang lamunin tayo ng pagod o sama ng loob. Kung medyo man natagalan tayo sa resulta. Ayan. So huwag tayong maubusan ng pasensya mga kapatid. Kasi tulad ng pagtatanim, hindi agad yan maani pagkabukas pag tayo'y maitinanim. Hihintay pa rin tayo ng medyo mahaba-habang panahon paano natin makukuha ang magandang resulta. Ayan mga kapatid. At ngayong umaga po mga kapatid, paano ba natin to maikukonek sa ating hashtag Monday? No, alam naman natin ito ay araw ng mga kalalakihan, ng mga man of God po mga kapatid. So, ang konteksto ng panindigan ng tunay na Monday, ang talatang ito ay hindi lang payo, ito ay isang battle cry para sa mga kalalakihan. Unang-una po mga kapatid, ang Monday ay hindi madaling mapagod. Ang tunay na panindigan ay nakasukat kapag wala ng palakpakan o kapag mabigat na ang dala. Ang unang punto po mga kapatid, maraming lalaki ang magaling sa simula or showy, porsigido. Pero mabilis sumuko kapag dumating ang pagsubok sa pamilya o trabaho. Kaya naman mga kapatid, ang panindigan ay ang pagpili na gawin ang tama kahit pagod na ang emosyon natin. Ang Monday, M-A-N-D-A-Y, Monday, ay hindi sumusuko dahil lang sa hirap. No? Tumatayo sila dahil sa kanyang prinsipyo. Kaya naman mga kapatid, tandaan natin ang prinsipyo or ang konsepto ng pagtatanim. Ito ay ang ating legasiya or legacy. So, ang panindigan ay parang pagtatanim, hindi mo agad nakikita ang bunga. Kaya naman ang pagdisiplina sa anak, ang pagiging tapat sa asawa at ang marangal na pagtatrabaho ay mga binhi. Tandaan natin yan, yan ang mga binhi natin. Pagiging tapat sa asawa, pagdisiplina sa anak at ang marangal na pagtrabaho. Minsan, nakakainip dahil parang walang nangyayari. Medyo nababagalan tayo. Pero mga kapatid, ang tunay na lalaki ay tumitingin sa long-term reward, hindi sa instant gratification. Tandaan natin yan. Kaya naman mga kapatid, huwag agad tayong susuko. Tandaan natin, ang kaaway ng panindigan ay ang pag-alinlangan. Ito yung tawag natin na doubt. Worth it pa ba? May patutunguhan ba ito? Minsan mga kapatid, ganyan ang ating mga linyahan. Parang nanghihina na tayo. Pero tandaan natin mga kapatid na ang tunay na Monday ay may tapang na tapusin ang nasimulan. Ang panindigan ay walang saysay kung hanggang kalahati lang. Kaya naman ang pag-aani ay para lamang sa mga nananatiling nakatayo sa dulo ng laban. Kaya naman mga ka-Monday sa ating hashtag Monday edition ngayong araw
Ang usapin ay paninindigan. Sabi sa Galatia 6:9, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Alam ko bilang mga lalaki, may mga araw na gusto nating iwan ang responsibilidad. Pero ang tunay na Monday, hindi basta-basta nangangalumatay o sumusuko. Dahil ang panindigan mo ngayon, yan ang aanihin ng isang mga anak sa hinaharap. Huwag kang bibitaw dahil may takdang panahon ang iyong tagumpay. Tandaan natin yan. At yun po ang ating Bible verse na makikita po sa Book of Galatians chapter 6 verse 9. At mag-break muna tayo mga kapatid. Pakinggan muna natin ang isang napagandang awitin mula po sa Papuri. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXIS, your community radio. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat. Pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo, ako'y ginamit sa paglilingkod ko. Katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y pinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa iyo. Pinagkatiwalaan mo ko, O Diyos. Sa kabila ng aking mga kahinaan, kinabit mo ako upang magpatotoo ng iyong kapangyarihan at biyaya. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan. Sa mga pagsubok, ikaw ang lakas. Sa mga laban, ikaw ang tagumpay. Sa mga panawa, ikaw ang gabay. Ikaw ang aking Panginoon.
Sa pagmamahal mo ako'y tinubos. Sa biyaya mo ako'y tinawan. Sa panibig mo ako'y tinanggap. At patuloy ako maglilingkod sa'yo. Sa hirap at ginhawa, ikaw ang sandigan. Sa mga pagsubok, ikaw ang lakas. Sa mga laban, ikaw ang tagumpay. Sa mga pangarap, ikaw ang gabay. Ikaw ang simula, ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXIS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang iyong kasama, Kuya Jerry. Ang DXIS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FABC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman inaanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. Ayan. So ngayong umaga po mga kapatid, tayo ay dadako na po tayo sa ating topic. Alam niyo po mga kapatid, mga ka-Family Matters, mga ka-hashtag Monday, muli magandang araw, magandang umaga. Aminin natin mga kapatid, tayong mga lalaki, minsan seasonal tayo. Noong simula ng February, ang sipag natin, ang bango natin, ang sweet natin, ang dami nating plano. Pero ngayong last week na ng buwan, baka unti-unti nang bumabalik yung dati nating gawi. Yung hindi na nagliligpit ng higaan, yung mabibilis na ulit uminit ang ulo, o yung parang mechanical na lang ang pagtrato natin sa loob ng bahay. Mga ka-Monday, ang tunay na Monday or Man of God, hindi nadadala sa kilig lang. Ang pinanghawakan natin ay paninindigan. Tandaan natin yan. Ang panindigan ay parang kape na walang init, no? Walang sipa, walang saysay. So ngayong umaga, hihimayin natin paano ba tayo magiging consistent na asawa, tatay at anak ng Diyos kahit tapos na ang Love Month. Ang topic na pag-usapan natin ay paninindigan ng tunay na Monday. Kaya naman ngayong umaga, inaanyayahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan, mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410 o mag-comment sa ating Facebook page, i-click nyo lang ang 1116 DXIS Your Community Radio. Ayan po, excited na ba kayo mga kapatid? Handa na ba kayo para sa ating
discussion. Ang una po nating tatalakayin mga kapatid, itong number 1, consistency over intensity. Tatag, hindi lang bilis. Alam niyo po mga kapatid, mga kamanday, maraming lalaki, sprinter. Mabilis sa simula pero madaling mapagod. Pero ang marriage at pamilya ay isang marathon. Mas mahalaga ang pakote-konting sweetness na araw-araw kaysa sa isang beses na bonggang effort pero isang taon namang nakatunganga. Kaya naman mga kapatid, sa marathon ng buhay, ang nananalo ay hindi ang pinakamabilis sa unang 100 meters, kundi ang hindi tumigil hanggang sa finish line. Yan ang importante. Ang tunay na Monday ay hindi ningas kugon. O di ba? Alam ba natin yung ningas kugon? Yan ay idiomatic expression yan mga kapatid. Kanabang maayo ra ka sa sinugdanan pero dali ra kang mapulan. Kaya naman mga kapatid, ang problema sa intensity or ang bilis, maraming lalaki ang puno ng hype sa simula. Kapag bago ang trabaho, bago ang relasyon, o bago ang plano sa buhay, todo bigay. Pero ang intensity ay madaling maubos. Kumbaga, madaling ma-burnout. Yan ang problema. Kapag nawala ang excitement, nawawala na rin ang paninindigan. Yan ang nakakalungkot mga kapatid. Kaya naman ang intensity ay emosyon lamang. Kaya ang consistency ay desisyon. Kaya naman ang kapangyarihan ng consistency o tatag ay ang paggawa ng tama kahit hindi mo feel gawin ito. Ito ang pagbangon ng alas 4 ng madaling araw para magtrabaho, di ba? Yan ay napaka-sakripisyo talaga. Hindi dahil sinisipag ka, kundi dahil may paninindigan ka sa pamilya mo. Yan ang mga tunay na Monday. Ang maliliit na bagay na ginagawa ng paulit-ulit or consistent ay mas malaking impact kaysa isang malaking bagay na ginagawa lang ng minsan. Kaya naman mga kapatid, kung ating titingnan ang Book of Galatians chapter 6 verse 9, sinasabi ng talata, huwag kayong mga pagod. Ayan. Ang pagkapagod ay madalas dumating pagkatapos ng isang intense na effort. Pero ang pangako ng pag-aani ay para sa mga consistent. Yung mga hindi humihinto kahit mabagal ang proseso. Tandaan natin yan. Kaya mga ka-Monday, tandaan natin, ang paninindigan ay hindi parang sprint na kailangang mabilis. Ito ay parang pagpako sa dingding. Hindi makuha sa isang malakas na pukpok lang. Kailangang paulit-ulit at tapat ang bawat tama. Mas bilib tayo sa lalaking andyan lang palagi kaysa lalaking andyan lang kapag kailangan o kapag gusto lang. Ang tunay na Monday ay yung may tatag na hindi matitibag ng pagod. Hindi kailangang maging mabilis. Tandaan natin yan mga ka-Monday. Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil. Dahil ang aning pang matagalan ay para sa mga Monday na may paninindigang pang matagalan. So mga kapatid, tandaan po natin yan. Napakaganda ng ating natalakay. Ang unang discussion points po mga kapatid, consistency over intensity. Ayan po. At dito naman po tayo sa ating pangalawa na ating tatalakayin, itong the power of ordinary days or ang galing sa karaniwang araw. Mga kapatid, dito sa pangalawa, dito tayong madalas nadalapa o sumusuko ang maraming lalaki. Ang tunay na hashtag Monday ay hindi lang sinusubok sa gitna ng malalaking krisis o ingranding tagumpay, kundi sa pagitan ng mga karaniwang araw.
Kaya naman, ang The Power of Ordinary Days, ang panindigan ay hindi lang pinapakita sa gilas or intensity, kundi sa galing. Kahit walang nanonood, maraming lalaki ang handang maging bayani sa isang oras na krisis. Pero hirap maging bayani sa 8 oras na trabaho o sa araw-araw na gawaing bahay. Kaya naman sa Book of Galatians chapter 6 verse 9, ang salitang paggawa ng mabuti ay nasa present tense. Ibig sabihin, patuloy at paulit-ulit. Ang pinakamahirap na bahagi ng panindigan ay ang pagpapatuloy kapag ang buhay ay boring o routine na. Kapag wala ng excitement, doon lumalabas ang tunay na karakter ng isang #Monday o isang lalaki. Kaya naman Monday. At dito rin mga kapatid na susubok ang karakter natin. Sa gitna ng pagod, sa trabaho o sa mga bayarin, doon mas kailangan ng pamilya mo ang iyong best version. Ayan. So dito nagaganap ang pag-aani. Ang tamang kapanahunan or due season ay hindi dumarating sa isang iglap. Tandaan natin. Ito ay nabubuo sa bawat karaniwang araw na pinili mong maging tapat. Kaya naman ang bawat ordinaryong pag-iwas sa tukso, ang bawat ordinaryong pagtitipid para sa pamilya, at ang bawat ordinaryong pagtitiis sa traffic o pagod, yan ang mga binhing magbubunga ng malaking ani. Di ba mga kapatid? So dito nakikita talaga natin ang totoong karakter natin. Diyan pa lang sa traffic mga kapatid, no? Heavy traffic, naku po, diyan talaga natitest ang ating karakter. Minsan mga kapatid sa trabaho, diyan talaga natin matitest ang ating karakter. Kaya naman, ang tunay na panindigan ay ang pag-unawa na how you do anything is how you do everything. Diba? Napakaganda. Ulitin natin. How you do anything is how you do everything. Kung hindi ka magaling sa karaniwang araw, hindi ka rin magiging matatag sa araw ng kagipitan. O, diba? Yan ang katotohanan. Kaya naman mga ka-Monday, madaling magpakitang gilas kapag may audience. Yung may nakakita sa'yo ba? Diba yan ang madalas nating nakikita sa ating social media? Talagang kinakaya ang lahat, ginagawa ang lahat kasi may nakatingin. Pero, tandaan natin, ang tunay na paninindigan, nakikita sa mga araw na walang pumapalakpak sa'yo. Sa mga ordinaryong days mo, pinapatunayan kung sino ka talaga. Kaya naman huwag mong hamakin ang iyong routine. Ang pagiging tapat mo sa maliit at karaniwang bagay araw-araw ay ang pundasyon ng iyong pagkatao. Ang Monday na magaling sa karaniwang araw ay Monday na hindi matitibag sa anumang bagyo. Tandaan, sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 9, huwag mapagod. Kasama rito ang pagkapagod sa paulit-ulit na gawain. Tandaan, ang tagumpay ay hindi isang biglaang pangyayari. Ito ay bunga ng libo-libong ordinaryong araw na pinili mong manindigan. Kaya naman mga kapatid, huwag mong i-reserve ang kabaitan mo sa special days. Ipakita mo ang pag-ibig mo sa paraan ng pagtulong mo sa bahay ngayong ordinaryong Lunes. Tandaan natin, ngayon ay Lunes po. 'Di ba? Huling Lunes na po sa buwan ng Pebrero. Ano ba ang dapat nating gawin? Ipakita natin ang ating tunay na karakter sa mga ordinaryong araw. Hindi 'yun sa mga special days lang natin ipakita, 'di ba? At 'yun ang ating pangalawa, the power of ordinary days. Ayan. At dito naman tayo mga kapatid, dadako sa ating pangatlo. Ang pangatlo mga kapatid, ito ang the harvest mindset. Tandaan natin, tingin sa bunga, no? Huwag nating
baliwalain na itong ginagawa nating mabuti ay mabaliwala. Meron tayong aanihin sa takdang panahon. Kung ang point 1 tungkol sa tatag at ang point 2 ay tungkol sa proseso, ito namang pangatlo, ang point 3, ay tungkol sa motibasyon. Ang harvest mindset ang nagbibigay ng gasolina sa isang Monday sa mga kalalakihan para hindi siya tumigil sa gitna ng pagod. Kaya naman mga kapatid, ating himay-himayin, ano ba tong the harvest mindset? Sa pagsasaka, ang pinakamahirap na bahagi ay ang pagtatanim. Totoo yan. No? Sa mga farmers po, kung atin po silang tatanungin, ano ba yung pinakamahirap talaga na stage? At walang iba nilang sasagutin, yan ang stage ng pagtatanim. Sa pagtatanim sa lalim ng mainit na araw at ang pagbubunot ng damo, bakit ito ginagawa ng magsasaka? Bakit? Dahil ang nakikita niya ay hindi ang pagod, kundi ang ginto ng palayan na darating. O di ba? Sa pagtatanim pa lang ang kanyang vision na ang mga kapatid, no, may aanihin siya sa bandang huli. So, tingin sa malayo, hindi sa paa. Ang maraming lalaki ay sumusuko dahil ang tinitingnan lang nila ay ang hirap sa kasalukuyan o yung short-term pain. Ang isang tunay na Monday, mga kapatid, ay may harvest mindset. Tinitingnan niya ang magiging bunga ng kanyang sakripisyo pagkalipas ng 5, 10, o 20 taon. Yan ang harvest mindset. Kaya naman, ang pangako ng kasiguraduhan, sabi sa Galatians 6:9, magsisipag-ani tayo. Hindi sinabing baka o posible. Ito ay isang garantiya. Kapag ang isang lalaki ay may paninindigan sa kanyang prinsipyo, pamilya at pananampalataya. Ang tagumpay, mga kapatid, ay hindi tanong ng kung, kundi tanong ng kailan. Sabi sa verse, at just the right time, we will reap a harvest. Kung pagod ka na, isipin mo ang iyong mga anak at asawa. Ang pagtitiyaga mo ngayon ay pundasyon ng magandang kinabukasan. Ako po mga kapatid, di ba? Napakaganda na harvest mindset po yan. Kaya naman, para kanino ang ani? Ang harvest mindset ay hindi makasarili. Ang tunay na Monday ay nagtatanim ng puno na alam niyang baka hindi siya ang makasilong sa anino nito, kundi ang kanyang mga anak at apo. Ang paninindigan mo ngayon ay ang proteksyon at pagpapala ng susunod na henerasyon. Kaya mga kapatid, huwag kang susuko sa pagpapakumbaba. Ang bawat sorry, ang bawat pag-unawa ay seeds or binhi na aanihin mo bilang isang masaya at matatag na pamilya balang araw. Kaya mga kamanday, kung pagod ka na, huwag kang tumingin sa iyong paltos sa kamay. Tumingin ka sa iyong pamilya na nakikinabang sa pawis mo. Yan ang iyong harvest mindset. Ang panindigan ay hindi pagtitiis na walang patutunguhan. Ito ay pagtatanim na may inaasahang bunga. Kaya naman, balikan natin uli ang Galatians 6:9. Mag-aani tayo sa tamang panahon. Kaya kung wala pang bunga, ibig sabihin hindi pa tapos ang season. Tuloy lang, mga kaibigan, mga kamanday. Ang tunay na lalaki hindi lang basta nabubuhay para sa ngayon. Nabubuhay siya para sa balang araw. Ang harvest mindset ang nagpapaalala sa atin na walang pagod na nasasayang sa kamay ng Diyos. Di ba mga kapatid? Napakaganda po. Tandaan natin itong the harvest mindset. Yung hindi lang pansarili natin. Kaya na mag-iusahay ang prinsipyo sa usa ka tao, siya'y naghago, no? Kailangan iyahad yung kanabang pahimuslan pod. So believe lang po ko sa ubang mga tatay, sa mga lalaki,
nga sa ilahang paghago, sa ilahang gipagpaningkamot, naa sila'y target nga sa balang araw mapuslan ra pud ni sa akong mga kaapu-apuhan. Yan mga kapatid, may harvest mindset po tayo. Hindi ka man nakakita sa iyong kanabang imuhang gisugdan, parehas ba ni Abraham, no? Si Abraham, no, siya nakadungog siya sa tingog sa Ginoo nga tagaan siya og dapit, no, lugar nga gihatag sa Ginoo kaniya para sa iyaha ug himuon siyang amahan sa tanang mga nasod. Wala man to niya nakita sa iyahang mga mata, although naay mga porsyento lang nga iyahang na tilawan, pero natuman to ang saan sa Ginoo para sa iya. So baliktan niini, no, kanabang the harvest mindset. Kanabang ayaw pagpaniguro sa imong kagulingon nga walay makapahimulo sa imong gihaguan, kundi imo nang gihimo para rapod sa sunod nga mga henerasyon sa imong mga kaliwatan. So yan, tandaan natin yan mga kapatid. At dadako na po tayo sa ating pang-apat. Ano ba tong pang-apat mga kapatid? Tandaan natin, spiritual resilience or tibay na galing sa itaas. Ang paninindigan ay hindi lang usapin ng willpower o tigas ng mukha. Ito ay usapin ng ugat. Kung ang isang puno ay may malalim na ugat sa tubig, kahit may tagtuyot, no, manatili itong buhay. Kaya naman mga kapatid, ang tao ay may limitasyon. Totoo yan. Lahat tayo ay may breaking point. May mga problema sa pamilya o krisis sa pananalapi na hindi kayang malutasan ng talino lang. Ang spiritual resilience ay ang kakayahang bumangon muli dahil alam mong hindi mo pasan ang mundo. Ang Diyos ang may hawak nito. Ang spiritual resilience mga kapatid, ibig sabihin nito ay ang kakayahang bumangon at magpatuloy dahil ang lakas mo ay hindi nanggagaling sa kape o sa tulog lang, kundi galing sa Panginoon. Sabi sa Galatia 6:9, huwag tayong mapagod. Magagawa lang natin yan mga kapatid kung lagi tayong nakakonect sa source. Ang tunay na Monday, kapag nararamdaman niyang malapit na siyang sumuko sa pag-unawa kay Mrs. o sa pagtitiyaga sa buhay, lumalapit siya sa Diyos. Ang spiritual resilience ay ang pag-amin na, Lord, ubos na ako. Bigyan mo ako ng iyong pag-ibig para may maibigay pa ako sa pamilya ko. So ito ang secret weapon mga kapatid, no? Secret weapon natin para matapos ang Pebrero nang hindi lanta ang ating paninindigan. So balikan natin ang Galatia chapter 6 verse 9. Ang palaala ay galing kay Apostol Pablo sa ilalim ng gabay ng Espiritu. Ang paggawa ng mabuti ay nagiging posible lamang kung ang ating espiritu ay konektado sa pinagmumulan ng lahat ng mabuti. Ang paninindigan ay nagiging sustainable kapag ang Diyos ay iyong partner sa pagsasaka ng iyong buhay. Kaya naman mga kapatid, ang kapangyarihan ng panalangin bilang armas. Ang tunay na Monday ay marunong lumuhod. Tandaan natin yan. No? Hindi ibig sabihin na bakit ako lumuhod. No? Lalaki ako. Hindi yan. Sabi dito mga kapatid, ang tunay na Monday ay marunong lumuhod. Ang pagluhod sa harap ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas para tumayo sa harap ng anumang pagsubok sa mundo. Ito ang tibay na hindi nabubulok at lakas na hindi nauubos. Yan pala ang sekreto mga kapatid. Bilang isang lalaki, mga #Monday, ang sekreto para hindi tayo maubusan panahon ng mga pagsubok, marunong tayong lumuhod sa harap ng ating Panginoon. Kaya naman mga ka-Monday, ang tunay na lakas ng lalaki ay wala sa laki ng braso, kundi sa tibay ng kanyang ugnayan sa itaas. Kapag ang Diyos ang pundasyon ng inyong panindigan,
Hindi ka basta-basta matitibag ng anumang bagyo. Tandaan natin yan. Huwag mong subukang magpakabayani gamit ang sarili mong lakas lang. Mapapagod ka at susukot ka talaga. Ang spiritual resilience ay ang pag-amin sa Lord. Sabihin mo, Lord, kailangan kita. At sa kahinaang iyan, doon lumalabas ang tunay na lakas ng isang Monday. Kaya, balikan natin uli. Sabi sa Galatians 6:9, huwag mapagod. Paano? Sa pamamagitan ng pagkuha ng lakas sa Kanya na hindi kailanman mapapagod. Ang paninindigang galing sa langit ay paninindigang walang hanggan. So, yon ang ating topic ngayong umaga. Tandaan natin yan, ha? Ano yung una, mga kapatid? Una, consistency over intensity. Ang tatag ng mas matimbang sa bilis. Pangalawa naman, mga kapatid, the power of ordinary days. Ang galing na nakikita sa routine. Pangatlo, the harvest mindset. Ang pananaw na nakafocus sa bunga. Pang-apat, mga kapatid, spiritual resilience. Ang tibay na nagmumula sa Panginoon. Napakaganda, mga kapatid, ang ating napag-usapan ngayong umaga. So ngayong umaga, mga kapatid, tandaan, para sa mga Hashtag Monday, para sa mga kalalakihan dyan na nakikinig ngayon, ang buhay ng lalaki ay hindi perpekto. Pero kung tayo'y magpapasakop sa Diyos at maglilingkod kasama ang pamilya, kapatid, ang Diyos ay kikilos sa ating buhay at pamilya. Tandaan natin yan. So mga ka-Family Matters, mga ka-Monday, napakaganda ng ating napag-usapan ngayon. Ang paninindigan ng tunay na Monday. Pero sa sandaling ito, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. I-share nyo sa amin, mga kapatid, kung ano ba yung na-connect nyo sa ating topic ngayong umaga. So, mga ka-Monday, huwag tayong maging seasonal player sa pag-ibig. Ito ang ating challenge ngayong umaga para sa inyo, mga kalalakihan dyan ang nakikinig ngayon. Ngayong huling linggo ng February, mas paiiralin ko ang aking blank. Unsa man, ano ang maaari mong ma-share dito or yung sagot. So, ulitin ko, ngayong huling linggo ng February, mas paiiralin ko ang aking blank. Yan ay ba ang pasensya, sipag, o lambing? Balik natin. So, ngayong huling linggo, mga kapatid, ng February, ano ang mas pairalin mo sa iyong tunay na paninindigan? Yan ba ay pasensya, sipag, o lambing? I-share nyo yan sa amin, mga kapatid, sa pamagitan ng text o message sa ating Family Matters Hashtag Monday Edition dito sa 1116 DXIS, Your Community Radio. Ayan po. So, ngayong umaga, mga ka-Monday, hindi sapat na narinig natin ang Galatians chapter 6 verse 9. Ang salita ng Diyos ay hindi lang para sa tenga. Ito ay para sa mga kamay na nagtatrabaho at mga paang naninindigan. Paano natin ito isasabuhay bukas paggising natin? So narito ang ating marching orders. Una, maging Monday ng small wins o yung consistency. Huwag mong hintayin ang big break para magpakitang gilas. Ang paninindigan ay nagsisimula sa pagtupad ng maliliit na pangako. So kung sinabi mong umuwi ka ng maaga para sa pamilya, gawin mo. Take into action po. Kung sinabi mong magbabago ka sa isang bisyo, simulan mo ang paghindi ngayong oras na ito. Huwag mong hanapin ang bilis. Hanapin mo ang tapat na pag-uulit. Ang maliit na patak ng tubig, kapag consistent ito ay kayang butasin ang pinakamatigas na bato. Tandaan natin yan. Parang imposible, no? Pero totoo yan, ha. Yan ang
ang katotohanan. Yan ang power of science po mga kapatid. So pangalawa naman, yakapin ang boring na bahagi ng buhay. May mga boring ba sa iyong buhay? So yakapin. Ang ordinary days, yan ang mga boring days. So maraming lalaki ang naghanap ng excitement. Kaya madaling matukso sa labas. Pero ang tunay na galing ng Monday ay nasa daily grind. Mga kapatid, sa susunod na maramdaman ka ng pagkabagot sa trabaho o sa paulit-ulit na gawaing bahay, isipin mo, ito ang aking pagsamba. Dito sinusubok ang iyong karakter. Huwag ka maghanap ng palakpak sa social media. Ang pinakamahalagang audience mo ay ang Diyos at ang pamilyang umaasa sa iyo sa bawat ordinaryong araw. Ang sunod naman mga kapatid ay ang magtanim para sa kinabukasan or harvest mindset. Itigil na natin ang isang kahig, isang tuka na mindset. Hindi lang sa pera kundi sa ating mga desisyon. Kaya tanungin natin ang sarili natin. Ang ginagawa ko ba ngayon, pasasalamatan ako ng mga anak ko pagkalipas ng 10 taon? Kung ang sagot ay hindi, itigil mo na yan. Ang tunay na Monday ay nagtitiis sa gutom o pagod ngayon para sa masaganang ani ng kanyang henerasyon. Tandaan, ang bunga ay hindi para sa mga nagmamadali, kundi para sa mga marunong maghintay at magtiis. Ang pang-apat naman mga kapatid, lumuhod para makatayo, spiritual resilience. Ito ang pinaka-importanting application, no? Aminin natin mga kamanday, pagod na tayo. May mga gabing tinitingnan natin ang ating mga kamay at parang gusto na nating bumitaw. Kaya naman huwag mong sarilihin ang bigat. Ang tunay na matapang ay ang lalaking marunong sumuko sa harap ng Panginoon. Bago ka matulog mamaya o bago ka bumaba ng sasakyan, maglaan ka ng 5 minuto. Kausapin mo ang chief commander natin. Sino ba ang chief commander natin? Walang iba mga kapatid, si Lord. Sabihin mo, Lord, hindi ko na kaya sa sarili ko. Pahiram ng lakas mo. Kaya naman ang tibay na galing sa itaas ay hindi nauubos kahit kailan. Ayan, di ba maganda mga kapatid? So mga kamanday, bago tayo magpaalam sa segment na ito, gusto kitang kausapin ng harapan dito sa radyo na ito, itong programa. Alam ko ang nararamdaman mo. Alam ko yung bigat ng paggising sa umaga na parang gusto mo na lang hilahin ang kumot na wag nang bumangon. May mga panahon ba na ganyan ang ating feelings, no? Alam ko yung pakiramdam na parang kahit anong kayod mo, parang kulang pa rin. Na kahit anong tapat mo, parang hindi ka napapansin. Tandaan natin uli mga kapatid sa Galatians 6:9, huwag tayong mga pagod. Pero aminin natin, napapagod tayo. Totoo yan. Tao lang tayo. Pero ito ang mensahe para sa iyo ngayong umaga. Hindi sayang ang pawis mo, tandaan. Maaring hindi ka pasalamatan ng asawa mo ngayon o baka hindi makita ng boss mo ang effort mo. Pero ang bawat patak ng pawis mo para sa marangal na paraan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Walang investment sa kabutihan ng nagsiro. May interes yan at ang ani ay parating na. Tandaan, ang due season, hindi late. Pinsan naiinip tayo. Bakit yung iba ang bilis ng asenso? Bakit ako nandito pa rin? Mga kamanday, ang bunga ng mangga ay hindi kasabay ng bunga ng palay. May sarili kang season. Huwag mong ikumpara ang karakter mo sa iba. Kaya naman basta't nanatili kang tapat, darating ang iyong anihan sa saktong oras na itakda ng itaas. Kapatid, alam mo siguro ikaw lang ang nahirapan. Marami tayong mga lalaki, mga magkasama sa laban na ito. Pero higit sa lahat, ang Diyos ay hindi spectator lang sa buhay. Hindi siya nanood lang mula sa malayo. Siya ang co-farmer mo. Kapag hindi mo na kaya ang bigat ng araro, siya ang humahawak nito para sa iyo. Kaya tandaan natin, huwag kang bibitiyo, huwag kang susuko sa pamilya mo, huwag kang susuko sa pangarap mo, at higit sa lahat, huwag kang susuko sa
prinsipyo mo. Ayan, di ba? Napakaganda po ng ating topic ngayong umaga. At wala na tayong oras mga kapatid. Dadako na po tayo sa ating panalangin. Tayo magpasalamat at manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos na Ama na nasa langit, maraming salamat po sa pagkataong ito na kami ay makatigil sandali at makipag-usap sa iyo. Kinikilala ka namin bilang pinagmumula ng lahat ng aming lakas, karunungan at pagmamahal. Lord, itinaas ko sa iyo ang lahat ng aking mga kapatid na kalalakihan. Alam mo ang bigat ng aming mga pasanin, ang pagod sa pagtatrabaho at pag-alaala sa kinabukasan at ang pagsisikap ng aming mabuting asawa, tatay at anak. Patawarin mo po kami sa mga sandaling kami ay napapagod at nawala ng pasensya. Ngayong huling linggo ng Pebrero, dalangin namin ang iyong spiritual resilience. Huwag mo pong hayaang ang aming mga pag-ibig at panindigan ay maging seasonal lang. Bigyan mo kami ng pusong hindi napapagod gumawa ng mabuti. Turuan mo kaming maging consistent, hindi lang sa salita, kundi lalo na sa gawa. Ito pong lahat, Panginoon, ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos. Amen and Amen. At yun po mga kapatid, salamat po sa inyong pagsasama sa akin ng isang oras. At syempre tayo po ay nagpapasalamat na rin sa ating mga technician. Salamat po kina Romel Paulino, Kuya Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Otto Umubin. Tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po mga kapatid, ako po si Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Maraming salamat, God bless, and bye-bye. Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh.